Good afternoon, TFCF! Hallelujah! We give God our best now offering of praise. Hallelujah! Can we just all stand up, my dear brethren, and let us open this service with prayer. Amen? Amen. Let's pray. Itatalo pinay na ka o Diyos, itiday di manin nga kanito, may kami ako, di pasangwanan nga, dahil di na pagkumabaabo ang puso. Dawat kami o Diyos, hindi pagmakawan, panagdalos mo ako, kada kami, kada ginianyaman na nagkurangan, hindi nagpasulan na ako. Pakawanan na kami, kat ang nanayang o Diyos, hindi biyag mi, takto diri kasta ako, awan ito tubig, manulapet o Diyos, maumawag kami ako, malagiti sa saong, nangruna kalagiti pamentisyon mo ako, hindi di na daw. Tapno nili kasta ako, awan iti lapet o Diyos, saan ka nga agaraw ako, tinagtignay, ibiyag mong galmay sa ako, para kami nila iti nga daw. Lord, we thank you for this day that you have given to us. We thank you for gathering us today, Lord God, to worship you, to praise you, and to adore you, to lift up your name, amang ng San Juan. And Lord, we just want to welcome the Holy Spirit, and may you send the fire, Lord God, to penetrate in the hearts of your people, amang ng San Juan. We also pray, Lord God, to all the viewers actually in the live streaming. Lord, ang kami man nakakadwas, inadayo kami man o Diyos, and Lord, may sa kadiako, ipanagtignay, and panagarawan sa katawanan. Lord, we thank you, continue, Lord, to bless the gifts, yes, Lord. Kung naninikas sa ako, dalupay ako, hindi ma-reach out me, dalupay o Diyos, hindi karawang maisalakan
You're such a forever grateful, oh God, in our life. Oh, hallelujah. Holy forever, the one who comes in who is come.
strength, Lord. Thank you for all your promises, Lord Jesus. Thank you, Father God, for our lives, Lord. Truly that we are blessed and highly favored. We always declare that, Lord. Because you always provide your needs, Lord God. Our financial, Lord, nagtumahal, hindi na kami Lord, spiritual life, God. But then, Lord, you always keep, Father God, saying, go on, my daughter, my son. Because you promised to us that you never leave us nor forsaken us, Lord Jesus. You promised to us, Lord, that we always be strong and courageous, Lord Jesus. Because you're always there, God. Apo, di na kami pinaybayan ka, Lord. Di na kami kaya, hindi kami nagkukur, di ka nagkurang ka na kami, Diyos. Di ko na martisal, we didn't lack nothing, God. We didn't lack nothing, Lord Jesus. We didn't lack nothing, God. We didn't lack nothing, Lord. Tawang pa'y nakita mo, Lord, anak mo, God. Nagrigat, Lord Jesus. Tawang pa'y nakita mo, God. Nagkiyaman kami. Nagkiyaman kami, ang yaman kami, God, Lord, kaya mo, God, Lord. Lord, hold us, Lord Jesus. Ikanan na kami ako. Ano si kami ako, di maligam tingka, at daapon pa sa Pilipinas at mahibag ang nakalimutan. Ikanan na kami, embrace us, Lord Jesus. Embrace us, God. Thank you, Father God, for the love of my sister and my brother, God, Lord. May sa akin na kami, Lord Diyos, ipagmahal ka. May sa akin na kami, Apo, di ayak na pagtingkang, God. We need to bear one another, God, Lord Jesus. Love one another, God. Forgive one another as you forgive us, as you love us, Lord Jesus. Oh, Father God, how great you are, God, Lord. You are so good in our life, Lord Jesus. We want to surrender everything to you, Father God, because without you, we are nothing, Lord. We thank you, Father God. We thank you for this place that you gave it to us, Lord Jesus. We thank you for your love, your forgiveness, and also providing all our needs, spiritually, God, Lord. Nalulungan natin spiritual, God, Lord, na kapangailangan ng Diyos. Mga bendisyonan na kami ng Father, God. Bendisyonan na kami ng Jesus. Pour out your Holy Spirit, pour out your presence, and your anointing to each and every one of us, God, Lord. Bendisyonan na kami, God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may all be seated, my dear brethren. Amen. Thank you, Lord. We missed you, everyone. We missed you last Sunday. And welcome back to all the people who came from the Philippines. Tita, Agustin family, welcome back. Up in the air naman. Hello. And meron pa rin bakas ng sakit from last week, but God is still good. Thank you, my dear brethren, for your prayers, for praying with us, for us. Thank you. And I do believe that God will continue to heal me and God will give me that total healing, complete healing ang muna tayo kakabsat. Amen? Amen? Isang palakpakan sa Lord.
Ikas titiunin na dito yung mic. Sound check. Sound check. Madi. Hello. Sound check. Hello. Timplayin yung mambasit. All right. So I can see that we are cold. I thought I'm the only one who feel cold. And we also need to speak English a little bit. Just a little bit. All right. And I thought senyales lang yun ng paglilihi. Dahil akala ko ako lang yung giniginaw. Pero lahat pala tayo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, music team. Talaga namang passionate na passionate. And may we just all stand up again, once again, my dear brethren. May we all stand up and may we greet 5 people and sabihin mo sa kanya, the Lord will do something to you this afternoon. 5 tao, 5 people, greet one another. Amen. Thank you, Lord. Amen. The Lord will do something good. Amen. God bless you, Tita. Amen. Thank you, Tita. Amen. Thank you, Lord. Ayan, sabi ko na nga ba, hindi pa tayo nagbatian? Nakalimang tao na ba kayo, kakabsat? More than 5. All right, let's pray. Lord, we are more than ready today, O Lord God. Thank you, Lord, for you gathered us today, O Lord God. And Lord, we recognize the Holy Spirit to move and saturate in this place, amaming San Juan. Lord, we thank you. We are ready, Lord God, for you, Apo, sa anuman na gagawin mo sa amin ngayong hapon na ito, Father God. We believe and we trust in you. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen and amen. Isang malakas na palakpak para sa Lord. Amen. 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 Ako po ay nagagalak, mga kapatid, sapagkat una sa lahat, the Lord is still answering prayers. Amen. The Lord is still doing miracles. Amen. And the Lord is still performing miracles sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. 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 Isa pang palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa mga nasa likod, mag-wave naman kayo and say hello. Amen. Sa mga nasa harap, magsalita naman kayo. Ilabas niyo yung mga amen ninyo. Amen. Alright. Are you ready for today's message? Ako lang ba? Ready na po ba kayo? Amen. I-ready nyo na ang amen ninyo. I-ready nyo na ang wow ninyo. Okay? Let's start. Gusto kitang tanungin ngayon, nahudas ka na ba? Sabi nila sa likod, nakiktot na kakausap. Bakit naman yung topic, yan naman yung topic mo, Ate Joy? Di ba minsan sa buhay natin, kung sino pa yung pinakamalapit sa'yo, siya pa ang magbe-betray sa'yo. Ag-agree kayo, no? Ag-agree kayo, okay? And you know what? Betrayal and cancel culture is rampant nowadays. Okay? Tama po ba? Do you agree? And sadly, nagiging normal po ang betrayal sa paligid natin. Yes? Agree? Yung iba siguro, hindi pa kayo nakaranas na mabetray. Taas nga po yung kamay ng hindi pa nabibetray sa tanan ng buhay niya. Tita, very good. Gusto mo matry? I know. Good thing, di ba? Some of us, hindi pa kayo nabebetray sa tanan ng buhay ninyo. You're blessed. Amen. Sana all na lang talaga, tita. Pero siguro, hindi ka man nakaranas hudasin, pero, totohanan na to, pero once in your life, naging hudas ka. Taas ang kamay. Okay. Masakit? Okay. Naranasan mo na ba na naging super lapit ka sa Panginoon pero lost? Diba? Ito yung masasabi mong so close yet so lost. Ang lapit mo sa Panginoon pero ligaw. Ang lapit pero ang layo. Gets? Ang lapit pero ligaw.
Close na close, pero kaya kang ipagkanulo. Okay, the title of today's message is The Life of Mary of Bethany and Judas Iscariot. Ito na siguro yung pinakamahabang title na ginawa ko sa lahat ng... Okay. So pag-aralan natin ang buhay ng dalawang ito. Are you ready po? Can you tell it to the person next beside you, I'm ready. Say it. All right. So, our main text is in John chapter 12. And I would like us all to read what's on the screen. John chapter 12, verses 1 to 8, NLT version, but let's start in verse 3. Ready? 1, 2, 3, go. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it. Wiping his feet with her hair, the house was filled with the fragrance. Verse 4, kayo naman. That perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Kayo naman. Verse 6. Baba lang. That he gave to the poor, he was a thief, and since he was in charge of the disciples' money, he also stole from himself. Verse 7, Jesus replied, "Leave her alone. She did this in preparation for my burial." Let's all read together. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Amen. Bless the reading of the word. Palakwakan po natin ang Panginoon. Ang sarap, no, that when we read the Word of God together, isn't it, na-exercise ang ating speech, ang ating mga paa. Okay. Now, this was 6 days po before the Passover. 6 days before the Passover. So pumunta si Jesus sa Bethany, kung saan, naalala niyo po yung story about Lazarus, binuhay niya ang kanyang beloved friend na si Lazarus in John chapter 11. Remember that? Okay, now, during this time, he saw two faces. The one is Mary of Bethany. This is the sister of Lazarus, okay? And then what happened was, she anointed Jesus' feet, ano pa? With what? With an expensive? Alright. Na tinatawag po na nard. Okay. Now here, nung nakita ng Panginoon that Mary's act was a preparation for his burial, kasi nga he will be crucified soon. Ilang araw na lang ay makukrucify at mamamatay na si Jesus. And nakita ni Mary na ang Panginoong Jesus na deserving siya of her most valuable possession. However, sabihin nyo nga, however, the other face is Judas Iscariot. Here, this man is criticizing on the side. Isubliman di picture kabsat. Criticizing on the side. And nakakita na ba kayo ng nagkikriticize? Yun, okay? So let's see the difference, okay? Between the two faces. Are you ready? Okay, so ito po yung scenario. Mary pouring out an expensive perfume, and here comes Judas. First face po na nakita natin is that Mary's extravagant worship. Okay? In verse 3, ang sabi niya, "Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair." And what happened? What happened? The house thou was filled with fragrance. Okay. Babam kabsat. Ano ba ang ibig sabihin ng extravagant, no? Babapay. Okay, bago tayo magpatuloy, ang extravagant po meaning spending or giving much more than what seems necessary or reasonable. Sige pa kabsat. Baba lang. Baba. Baba, yeah. Baba, amin. Baba, amin. Sige pa eh. There you go, may sapay. Alright. May sapay. Adamay extravagant ita. Okay. Extravagant po meaning spending or giving much more than what seems necessary or reasonable. Lumalabas,
Ibig sabihin nito is often in a way that is excessive, lavish, or over the top. Ayan po ang ibig sabihin ng extravagant. Okay? Sa Tagalog ay grabe or sobra-sobra. Sabihin mo nga sobra-sobra. Okay. So ito na nga ang nangyari. This is what happened. Nasa Bethany na sila. Kakabuhay lang ni Lazarus from the dead. So ang nangyari po ay may konting celebration, may konting kainan. Okay? And suddenly, Mary stood up, dala ang isang alabaster jar of nard. And meron po tayong picture dyan. Ano ba yung nard, Ate Joy? Okay? So itong alabaster jar na ito, it's a perfume, pero hindi daw po ito ordinaryong pabango lang. Okay? Sino rito yung nagpabango bago pumunta sa church? Amen? Di ba yung pang-everyday na pabango natin is iba doon sa special events na pabango natin? Tama ba? Or ako lang yun? Okay. Agkakadwa tayo. So balik tayo. Ito pong nard ay imported na pabango galing daw sa India. So meaning it is a rare and sobra pong mahal. It's so expensive. Sabi ni Judas, worth isang taong sahod. Nasiputan nyo, DJ Kakabsat. Since imported at mahal po ito, hindi ito basta-basta ginagamit. Tama? Okay, so mag-estimate tayo. How much did an expensive perfume cost during that time? It was around 300 denarii. Okay? Now, if we estimate it sa ating time ngayon in dollars, it is around $20,000 to $50,000. I-convert natin to sa peso, lower estimate, $20,000 is 1,143,600 pesos. Medyo higher estimate, gawin natin, i-multiply natin sa $50,000. So lumalabas, ito po ay 2,859,000 pesos. So ang range ng pabango na ito is 1.4 million to 2.8 million. Bibili ka ba ng pabango ganong kamahal? Marami na tayong mapapakain na mahirap. Estimate lang po ito. Ang mahal pala. It's so expensive. Sabihin mo sa katabi mo, ang mahal pala. So lumalabas, the perfume symbolizes extravagant worship and value. Okay? Di ba ikaw, pag meron kang mahal na perfume, saan mo ginagamit? Di ba sa pangmalakasan lang yon? Pag may event lang yon, tama. Tapos yung pang-araw-araw mo, ordinaryong perfume lang. Like what? Johnson's Baby Cologne. Okay? Kaya lang. Okay. And trivia, alam niyo ba na yung pinakamahal na perfume is again from India? At ang pangalan nito ay, hindi ko alam paano i-pronounce, Shamok or Shamak. Yan. Ito po ay around 55.8 million. Mahuhulog ka talaga sa upuan mo, kabsat. Ang mahal. So, sino kaya ang merong ganyan? I-friend-friend natin. Grabe. Hello po, tita. Kamin. So, sa time nila, pwedeng halos ganito po nagre-range ang pabango. Nadala po ni Mary of Bethany na normally, ginagawa lang na pang-reserve sa libing. Are you here, kakabsat? Okay. Pero, anong ginawa ni Mary of Bethany? Buong jar, ibinuhos sa paanan ni Jesus. Okay? Alam niyo, pwede naman sa ulo ni Jesus, tama po ba? Pero pinili ni Mary sa paa, which shows humility. Come on! Bumaba siya bilang servant. Kaya minsan magtataka tayo, bakit ang OA naman niya mag-worship nitong taong to? Meron ka bang nakitang gano'n yung grabe talaga, palakpak na lagto-lagto, kakabsat? Amen. Tapos yung beat ng drum talagang sumasayaw-sayaw pa, talagang give na give. O kaya pagka nag-worship ka, nakatayo ka lang. Okay? Sabi ng iba, bakit naman ang OA nito mag-worship, pataas-taas pa ng kamay, paiyak-iyak pa, papadyak-padyak pa, ano ba? Paluhod-luhod pa, pasayaw-sayaw pa, palundag-lundag pa. Ikaw nga, pag nanonood ka ng basketball, pag nakapuntos yung favorite mo na team, oray ka laglag to, di ba? Okay, yun ang OA talaga, okay?
parang ikaw yung nanalo, hindi naman. Are you here, kakabsat? Pag nakapunta si Manny Pacquiao sa boxing, akala mo ikaw yung sumuntok talaga, praise the Lord, kurampay, no, naka-score, di ba? Pag nanalo yung favorite team mo, napapasayaw ka sa tuwa, kakabsat, hindi ka naman kilala nung team na yon, okay? Tapos pag kay Lord, bawal mag-celebrate. Mind you, our God deserves more than that. Actually, pagtaas mo ng kamay, kulang pa. Taas-taasan mo naman. Amen? Sumayaw ka talaga sa tuwa. Why? Because we have a good God. And alam niyo po, worship is not just lifting our hands. Worship is total surrender. Sinusuko mo ang lahat sa Diyos. Amen? Di ba kaya mo sinasabi, kaya mo tinataas yung kamay mo, meaning, Lord, ito ako, I surrender everything to you. My life, my talents, ano pa, my time, ano pa, my tithes. As in, Lord, yung lahat-lahat sa akin, I offer it all to you. Ang OA naman talaga, di ba, kakabsat? Yung iba kasi sasabihin, sayang. Okay? Bakit mo naman ginagawa yan? Sayang. Bakit mo naman ibibigay kay Lord lahat? Sayang naman. Are you here? Masyado mo namang binubuhos ang sarili mo sa ministry. Sayang. Okay? Masyado mo namang binibigay yung oras mo sa ministry. Sayang. Bakit mo naman binigay lahat yung first fruit mo? Sayang. Bakit naman lahat binigay mo? Magtira ka naman sa sarili mo. Alam nyo, ingat ka sa sinasabi mong sayang. Dahil yung sayang sa mata ng tao, sacred pala sa mata ng Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. Alright, so akala ng tao na nakafocus sa mundo, sayang. Pero sa paningin ni Lord, extravagant. Okay? Remember, pag na kay Lord ka, yung akala mong loss mo, gain mo. Pero pag nasa mundo ka, yung akala mong gain mo, loss mo pala. Yan po ang ginawa ni Mary of Bethany. Yung akala ni Judas na loss ni Mary, gain niya pala, kakabsat. And just to balance po, no, hindi ko naman sinasabi na buong buhay mo na ay dapat nasa ministry ka lagi. At hindi ka na nakikita sa bahay mo dahil buong buhay mo nasa ministry ka na lang. Hindi po ganun yung sinasabi natin, kakabsat. We have to balance everything. Give time to your family, give time to your ministry. Amen? Pero, sa istorya na ito, tinodo ni Mary, kakabsat. Extravagant, kumbaga. Tapos, ang ginawa ni Mary after, ginawa niyang pamunas yung what? Yung buhok niya. Pwede namang damit. Pero bakit buhok? Tanungin niyo ako bakit. Alam niyo po ba na sobrang iskandalos yung ginawa ni Mary dito to use her hair? Kasi in their law, in the Jewish law, dapat ang babae laging nakatakip ang buhok. Tama. Pansin nyo yan, parating nakakover or gumagamit sila ng wig. Palaging nakatakip yan, lalo na sa public. Kasi glory niya ito eh. Nagigets nyo, kakabsat? Yeah. Lumalabas, nakedness. Gawin itong act na ito pag nagpakita ka ng buhok sa public. Do you get me, kakabsat? Na dapat pinapakita mo lang sa asawa mo in private place. Gets, kakabsat? So, sa case ni Mary, are you getting this? Hindi siya nagiging seductive dito, but this is a form of spiritual intimacy with Jesus. Parang sinasabi ni Mary na, Lord, walang reservation sa akin. Even the most private, the most precious part of me, I lay it down at the feet of Jesus. Amen? Sabi nga ni Manang Lingling nung Friday, ang dami nating secrets. Okay? So, tayo minsan, madalas may mga secrets tayo. Ang dami nating boundaries kay Lord. Lord, ibibigay ko to, pero Lord, wag mo lang tong gawin ha. Lord, ibibigay ko sa'yo yung time ko, yung ministry ko, pero wag lang ito ha. Lord, ibibigay ko sa'yo ito pa, pero Lord, akin lang to ha. Si Mary, tinodo niya, kakabsat. Kasi pag sinabi nating extravagant worship, it is your intimacy with God. Amen. Ito yung wala ka ng reservations. Lord, lahat ng meron ako sa'yo. Tanong ko, kakabsat, ano pa ang nako-cover sa'yo hanggang ngayon na ayaw mong isuko sa paanan ng Panginoon? Ano yung isang bagay na yun na nakatago pa rin? Bisyo ba yan? Ego ba yan? Secret habits ba yan?
Gura, pride. Ano yung mga bagay na hanggang ngayon ay paulit-ulit mo pa rin tinitikman at binabalik-balikan? Sabi ng iba, paminsan-minsan lang naman Ate Joy eh. Yun nga ang problema, kakabsat. Yung paminsan-minsan mo sumusobra. And I have a question. Is that how you represent Christ in your life? Yung patikim-tikim? Yung pabalik-balik? Yung pasulyap-sulyap? Kung walang reservations ang intimacy, ano pa ba meron sa intimacy with Jesus? It is costly, kakabsat. Sabi kanina, it is 300 dinari ang cost ng perfume. Again, hindi po mura, may price. Now, if you want to serve Jesus, there is a price to pay. Okay? Ang question, kakabsat, are you willing to pay the price? Hindi po literal na bayada mga kwarta, no. No. That's not what I mean, kakabsat. Kasi, hindi kasi pwede, kakabsat, na cheap love lang. And sino ba naman ang may gusto ng cheap love lang? Meron po ba dito? For sure, wala. Wala, di ba, kakabsat? And kasi gusto natin yung best. Di ba, kakabsat? Gusto natin extravagant. Amen. Kung tao nga, grabe mo paghandaan at isorpresa kasi nasa isip mo, ibibigay mo yung best mo. Pero bakit pagdating kay Lord, puro tira-tira? Yung offering, tira-tira. Sorry, sample lang yun. Okay? Yung oras, tira-tira. Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Kaya nga tayo living sacrifice, may halaga. Nagmamark dapat sa tao, nagmamark lalo sa eternity, kakabsat. At syempre, we are not people pleaser. Pero tandaan mo, yung fragrance ng perfume na i-offer mo sa Panginoon, sana maamoy ng paligid mo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Una, the first phase, who? Ano po yung number 1 natin? Mary's extravagant worship. The second phase, Judas' extravagant worldliness. In John chapter 12, verses 4 to 6, but Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, "Oh, that perfume was worth a year's wages." Alam niya kung magkano yung perfume. Sabi niya, it should have been sold and the money given to the poor. Sana binenta na lang. Tas yung perang makukuha ay ibigay na lang sa mga majijiraf. Okay? Ibigay na lang sa mga mahihirap. Ay, wow, Christian. Okay? And in verse 6, sabi niya, not that he cared for the poor, but he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, ang ginagawa niya daw, he often stole some for himself. Siya ang treasurer. So ang gagawin niya, pag may nahawakan siya or may nalikom siya, kumukupit siya. Sino ba si Judas Iscariot? Balikan natin. Judas Iscariot. Judas Iscariot, hindi po ito apelido ha. Yung ish means man. Cariot naman is a place. Parang yung sinasabi ko kanina, Mary of Bethany. She's from Bethany. Si Mary Magdalene, she's from a place called Magdala. So si Judas naman, kakabsat, Judas Iscariot means man of Cariot. Gets, kakabsat? Okay, so si Judas po ay, masasabi nating, siya lang naman ang isa sa mga witnesses and one of the strong foundation ng early church. Hindi lang po yun, isa din po siya sa mga disciples and apostles ni Jesus. Okay? In Matthew chapter 10, verses 2 to 4, makikita po yan, nakahilera ang pangalan niya sa mga disipulo ng Panginoon. Ibig sabihin, nakitaan siya ng potential ng Diyos. Di ba nagpintas ni description ni Judas? Ang ganda-ganda ng pagkakakilanlan kay Judas. Pero ito na nga, anong ginawa niya? Dito papasok si Judas sa binasa natin na kunyari, concern, pero it's a prank. Kung titignan natin yung words ni Judas, mukha bang totoo? Very convincing. Uy, sana binenta na lang natin yan at ibibigay na lang sa mahihirap. O, di ba? Very convincing. Akala mo naman totoo. Di ba, kakabsat? Kunara, sayang naman. Dapat binigay na lang natin sa mga nangangailangan.
Pero in reality, may personal gain siya. May personal intention pala siya. At ito yung tinatawag natin na religious cover-up. Ginagamit ang mabuting salita para itago ang masama at personal na motibo. May kausap po ba ako dito? Lumalabas, mapagpanggap, may tinatago, may hidden agenda, pera-pera. Okay? Tinago niya ang totoong motibo ng kanyang puso sa concern sa mahihirap. But in reality, meron talaga siyang gustong makuha at yun ay para lang sa sarili niya. And alam niyo po, to tell you, napaka-holy kasing pakinggan kung may concern ka di ba? Napaka-huling pakinggan, ang galing, ang sarap pakinggan, tama ba? Pero ang puso ni Judas, corrupt. Tutulong kunwari, pero meron palang hidden agenda. His words are calculating, his words are critical, his words are deceptive. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay parating nagbibilang, parating nagme-measure, parating critical, parating nagki-criticize, parating nandadaya, because he is too worldly. Mas mahal niya ang mundo kesa sa Diyos. Mas mahal niya ang pera kesa sa Diyos. Mas mahal niya ang sarili niya kesa sa Diyos. And this is what we call the tragedy of a wasted potential. He sees Jesus as a personal gain. Alam niyo, may ibubuga pa sana, may calling pa sana, may potential pa sana, may magandang kinabukasan sana, kaya lang makamundo. Ganon si Judas. Kaya nga sabi sa John chapter 12 verse 6, very clear, magnanakaw siya. Ito pang matindi, nakaasan siya sa treasury. Treasurer siya ng disciples. So hawak niya yung fund, tapos kinukupit niya. So ang tanong, hindi ba nakita ni Jesus? Hindi ba nakita ni Jesus? Bakit to inalaw ng Panginoon? Bakit inalaw ni Jesus sa position na yon as a treasurer si Judas kung alam naman niya na weak siya doon? Alam niyo ba that God will not change your situation or your circumstances, but He will change our heart towards our circumstances. Okay? Ikaw muna ang babaguhin ni Lord sa sitwasyon mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Again, bakit inilaw ni Lord? Bakit hindi agad inalis? Kasi alam ko po, si Judas ay parating present pag si Jesus gumagawa ng signs and wonders. Tama? May chance to repent si Judas kakabsat. Binibigyan siya ng chance to change. May grace si Jesus sa kanya. Kaya nga siguro pansin nyo, bakit itong taong to, ang sama-sama, sobrang sama, pero ang haba ng buhay? Sabi ni Manang Lingling, yung masamang damo matagal mamatay daw. Kasi binibigyan ng Panginoong Hesus si Judas ng chance na magbago. Parati niyang kasama, parati niyang inuutusan, parati siyang, dito ka lang, samahan mo ako sa ministry. Kasi binibigyan niya si Judas ng oras para magbago ka. At sino rito nakakaramdam na binibigyan siya ni Lord ng chance para magbago pa siya? Amen? Please, wag niyo nang i-miss yung pagkakataon na yan. Pero ginawa ba ni Judas? Hindi. Sinayang niya, kakabsat. And, alam niyo po, nakakatuwa, nakikinig ba kayo sa Senate hearing? Naging sikat yung safe ka na word, di ba? Okay, so, alam niyo po, hindi porket tagong kasalanan ay safe ka na. Okay? Time will come and God will expose it. Amen? Kaya habang may pagkakataon, magbago ka na, magbago na tayo. Tigilan mo na yan, baka i-expose ka ni Lord sa paraang hindi mo gusto. Amen? God has been so gracious to you every day, every single moment of your life. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Kaya pala hinayang na hinayang si Judas, kabsat. Mahal daw yung perfume. Sabi niya, sayang, hindi man lang dumaan sa palad ko. Kaya nga nakakalungkot. Nandun na siya sa tabi ni Jesus, the source of eternal life, the source of change heart. Pero ang habol pa rin niya, temporary things. Yes, treasurer siya, hawak niya yung pera, pero imbes na magamit yon to honor God, naging idol niya yung pera. Anong sabi ni Judas? Sayang. Ganyan din ba tayo minsan? Sayang.
Parati nating sinasabi, sayang naman yung effort ko, sayang naman yung every Wednesday and Friday na pag-a-attend ko ng prayer meeting and Bible study. Sayang naman yung ini-invest kong pera sa church. Sayang, sana ginamit ko na lang. Ganun ba tayo minsan? Pero, baka yung sayang, yun pala ang posibleng maglayo sa atin kay Lord. At yung sayang mo ang pwedeng sumira sa'yo. Kaya wag kang manghinayang sa mga bagay na inaalis ni Lord sa buhay mo. Amen? Ano pong lesson natin kay Judas? Yung bagay na pinakagusto mong hawakan, pera, power, recognition, position, pag hindi mo kayang bitawan yan kay Jesus, yan mismo ang sisira sa'yo. Anong ginawa ni Judas? He sold Jesus. He betrayed Jesus for 30 pieces of silver. That was around 170,000 pesos. Baka more or less, kakabsat, estimated lang. Pero for 170,000 pesos, ipagkakanulo mo ang Panginoong Jesus? Di ba, kakabsat? Ang tanong, ano ba ang mas mahalaga sa atin? Yung dumadaan sa palad mo o si Jesus mismo na binutas ang palad para sa'yo? Come on. Amen. Kasi hindi nakita ni Judas yung gesture na ginawa ni Mary, kakabsat. Hindi niya alam kung saan ginagamit yung nard. Ginagamit ito sa king, sa priest, at sa paghahanda sa libing ng isang napakahalagang tao. Nakita ba ito ni Judas? No. Bakit? Kasi nga makamundo siya. Kasi nga mukhang pera-pera siya. Amen? Ganon ba tayo minsan? Imbes na makita natin ang makakatulong sa growth natin to help each other people, to reach out other lost or to reach more lost or opportunity to worship God, naiisip natin na ano na naman yan, event na naman, gastos na naman, bakit magbibigay pa ng tithes? Mas inuuna pa natin yung mga yan kaysa sa magbigay sa mga mahihirap. Now, listen up, TFCF. Mas mahal mo ba ang sarili mo kesa sa Diyos? Mas mahal ba natin ang mundo kesa sa Diyos? Or are we too comforted with comfort to the point na mas gusto na lang natin na ang pera na lang ang magpatakbo sa buhay natin? Kaya ingat tayo, kakabsat. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka kasi hindi lahat ng mukhang concern ay totoong concern. Hindi lahat ng concern sa pera, sa mahihirap, ay totoong concern. Minsan, nagmamasid-masid lang. Nag-check ng opportunity kung magkano ang kickback nila. At minsan, kung sino pa ang nag-aakusa ng pera, siya talaga yung totoong mukhang pera. Alam mo yung mukhang pera yon. Kritik ng kritik dahil may personal agenda. Sabi ni Pastor, mag-serve daw. Teka, may makukuha ba ako dyan? Sabi ni Lord, anak, preach to the poor. Sagot mo na, teka, magkano, Lord? Okay, are you here, kakabsat? Issue ba talaga nila ang may problema or may issue ka talaga at sariling agenda mo ang tinatago mo sa puso mo? Amen? Totoo nga na pag worldly ka pala talaga, hindi mo makukuha ang potential ng Diyos sa buhay mo. Kesa maging worldly, maging worshiper ka na lang. Amen? Mary gave her year's wages to the Lord because she valued Him, she loved Him, and she learned to worship Him truly. And alam niyo po kung ano yung sagot ni Jesus kay Judas? Verse 7 to 8. Leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Sabi ng Panginoon sa mga Judas, leave her alone. Stop bothering her. Stop disturbing her. Umalis ka dyan. Kaya wag kang magugulat kung may mga Judas na inalis na ni Lord sa buhay mo. May pinagdadaanan. At wag din tayong magugulat kung may mga Judas na inalis na ni Lord sa simbahan natin. Jesus said, leave her alone. Lubayan mo yan. Nag-worship lang ng totoo. Umalis ka dyan. Baka mahawa mo pa yan. Leave her alone. Nagpe-prepare siya para sa kamatayan ko at ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Leave her alone. Sabihin natin, Judas, leave me alone.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Let's see the difference. Anong difference ni Mary and ni Judas? Let's summarize this. Let's show the draft. Yan. Mary of Bethany expressed her extravagant worship, but here comes Judas express his extravagant worldliness. Mary gives her most precious possession, but here comes Judas made a religious cover-up. Mary of Bethany treats Jesus as worthy of it all, but here comes Judas, see Jesus as a personal gain. Again, in Matthew chapter 27, verse 5, then Judas threw the silver coins down. And ano po yung nangyari? Di ba he betrayed Jesus for 30 pieces of silver worth 170,000? Then ano pong nangyari? Then Judas threw the silver coins down in the temple and went out and hanged himself. Brothers and sisters, this is the tragedy of a wasted potential. Palakpakan po natin ang Diyos. Let me share a story. And there was a man named Maximilian Kolbe. Yan. Ito po ay priest during the World War II. And one day, merong prisoner na nakatakas. And since under sila ng Nazis, ang parusa dito ay kapalit ng 10 na tao na ikukulong at papatayin sa gutom. So may nakatakas, so kasukat natin sa ngapulo. Okay, papatayin sa gutom at ikukulong. So basically, pahihirapan. Okay? Ang isa sa mga napiling patayin ay ang isang tatay, at sana ay tama ang pag-pronounce ko sa name niya. His name is Franciszek Gajowniczek. Okay, Franciszek Gajowniczek. So, nung siya po ay napili, nagulat siya. Tatay siya, kakabsat. So, sabi niya, naku po, yung pamilya ko, paano yung asawa ko? Siyempre, German, ang may balikas to German. So, paano yung family ko? Paano yung mga anak ko pag namatay ako? And napasigaw siya in German. Sabi niya, my wife, my kids, what will happen to them? That was, he shouted. At biglang tumayo si Father Kolbe. Sabi niya sa Nazi officer, I am a priest. I have no children. Take me instead. Nag-sacrifice po yung priest na ito para sa isang mama. At pumayag ang Nazi commander. So itong priest na po na ito ang pumalit sa posisyon na, and sa loob ng cell, nakulong sila, siya ang naglilid ng prayer, nagbigay ng hope hanggang sa siya na lang ang natirang buhay. Natayan Janine. And later, pinatay siya with lethal injection. Okay? Pero yung tatay nga sinukatan na nabuhay at pagkatapos ng war, ay bumalik siya sa pamilya niya and he spent his whole life telling the world about the sacrifice of Father Kolbe. Tanong ko sa ating lahat, anong kayang sakripisyo ang mabibigay mo habang nabubuhay ka? Judas type of love, laging may kapalit, self-centered, parating nagsasabing sayang-sayang. Si Mary of Bethany gave all her possession to Jesus Christ because she knows that Jesus is worthy of it all. Are we Mary of Bethany or Judas? And in Hebrew, the word called hesed, meaning covenantal love or loyal love. Ayan. Hindi ito yung conditional love na kaya nating i-offer. Yung conditional meaning, gagawin ko yung gusto mo pag ginawa mo to. Yun yung conditional. Yung hesed means, mamahalin kita kahit walang kapalit. Alam niyo po yung love ni Judas, conditional. Pero yung love ni Mary, it is beyond what she could give to the Lord. Amen? What is that alabaster jar that you want to sacrifice to the Lord today? Maybe it costs your 1 whole year wage. Maaring it will cost your whole life. Maaring it will cost your whole time. It's for you to offer your alabaster jar today. Amen? Begin to pour it out at the feet of Jesus. Ibigay mo yung pinaka-importante sa buhay mo. And we saw 2 faces. Sino ka dito? Are you Mary of Bethany or are you Judas? Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Tatayo po tayong lahat and tawagin ko po ang ating pastor para sa ating Santa Cena and to close us in prayer and give us the benediction. Thank you, my dear brethren. God bless us all. Thank you, Pastor.